Kung kayo po ay na-born in the Spirit na po, alam niyo po ba na gustong-gusto at nais po ng Banal na Espiritu na mag-work in your, kumilos sa inyo at kumilos sa magitan po ng inyong mga buhay. Alam niyo din po ba na pwede po palang mapakinggan ang tinig ng Banal na Espiritu upang tayo po'y magabayan sa ating pang-araw-araw na mga decisions, sa ating mismo mga pananalita na lumalabas sa ating bibig, at gayon din po sa ating mga kilos or actions. So sa araw po na ito ay matututunan po natin paano po ba kumonekta sa Banal na Espiritu at paano po tayo mag-i-stay o mananatili sa kanyang presensya, at higit sa lahat, paano po ba natin mapapakinggan ang kanyang mga tinig. So muli po ako po si Pastor Rodney, and welcome to your kingdom appointment and to your new life in His presence. Isa po sa mga struggles na marami pong churches ngayon, ito man ay malaki o maliit, ay nung pong nag-quarantine at nag-lockdown po tayo na kung saan ang mga gawain po natin na spiritual ay nasa online na po. Ang naging challenge po ngayon ay yung pong percent ng mga members or ng disciples na nag-engage dito po sa ating online spiritual activities or online worship and other church activities, na kung saan ay nasa around 25% lang po kadalasan ang naaabot ng mga church people o ng church mismo sa kanila pong church members. And even worse, yung pong sa iba naman po, umaabot naman po sila ng 50% ng kanilang church people o church members. Pero kung minsan pag chinek nyo po ay may nanonood din pala o na-share din po pala o na-invite din po pala nila yung iba pong church people from other church members ng iba pong iglesia. So ibig sabihin believer na rin po o hindi naman po nila kinasasakupan doon sa kanilang sakop na iglesia. At ang masaklap nga po nun ay yung hindi po pumasok doon sa either sa 25 or sa 50% ay makikita nyo po doon sa kanilang mga online posts, either sa kanilang mga My Day, sa kanilang my stories, ay makikita po ninyo sila na nagpo-post po sila ng mga hindi po yung spiritual activities, kundi yung kanilang worldly activities. Either ito po yung kanilang mga TikTok videos, or yung po kanilang mga online games, at even yung kanilang feelings or emotions, o yung kanilang pang-araw-araw na ginagawa na wala pong koneksyon sa kanila pong spiritual na buhay. So yung po yung nakakalungkot, hindi po sila, ibig sabihin, meron po silang load, but they don't have the time to engage and to connect sa kanila pong church for spiritual nurture at makadalo sa mga spiritual activities. Pero masasabi po natin na ito po kasi nakasulat na rin sa Biblia, lalo po sa last day. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, 4, and 5, sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. So ang mission po pala ng message na ito ay muli po nating maagaw, maibalik yung pong pag-ibig na yun na naibigay na po ng maraming tao, or even the church people, dun po sa mga bagay sa sanlibutan. Sa halip po na itong pag-ibig na ito ay mailagak sa kung kanino po ba dapat ang pag-ibig na ito. Nagsasabi niya, love the Lord your God with all your heart, mind, and soul, and spirit, sapagkat siya lamang po ang nagpakita at nag-alay ng kanyang pag-ibig sa atin sa magitan po ng pag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Walang iba po kundi yung ating Ama sa langit sa magitan po ng pag-ibigay ng kanyang anak sa atin. At gawin din po, maibalik natin yung kapangyarihan, hindi po lang lamang kundi ng Banal na Espiritu back to the church or His people. Paano po? Number 1 is control and quiet your soul. Sabi po sa awit 131, line 2,
tunay na aking itiniwasay at itinahimik ang aking kaluluwa. Ibig sabihin, He quieted His soul. Parang batang inihiwalay sa suso sa kaniyang ina, ang kaluluwa ko ay parang inihiwalay na bata sa suso. So yung soul po rito, yung kaluluwa po rito, ayon po sa lexicon, sa Strong's lexicon, yung Hebrew word po na ginamit dito ay nafshi. Na kung titingnan niyo po yung kahulugan po diyan ay either self or desire or emotion. So ibig ko pala sabihin, para po pala mapatahimik, mapatiwasay ang soul, ay kailangan maalis mo yung pong self, ma-take over mo, ma-win mo, ma-control mo through the Holy Spirit, ma-win ng Holy Spirit within us, yung soul, yung desire, yung emotions, at yung ating sarili. Siya ang mag-take over, win over, dito po sa mga bagay na ito. So, sino po ba, tinan nyo, including our emotions, sino po ba rito ay emotional? Yeah, meron po ba kayong kilalang emotional? So, ibig ko pala sabihin, once na binuhay po natin itong desires na to at ourself, our emotions, ay binubuhay po natin ang ating self instead na yung Holy Spirit ang siyang lumabas sa atin at mag-manifest. Ang nangyayari, siya po ang napapatahimik po natin. So, kailangan po nating maturuan yung ating soul na para daw pong isang bata na inihihiwalay na po sa suso ng kanyang ina. Ibig sabihin, hindi na po siya nagre-rely doon po sa flesh, no? Kundi tinuturuan po siya from breastfeeding to bottle feeding or glass drinking, sa baso na po. Lalong-lalo na po kung ito po ay nasa around 2 to 3 years old na. So, ibig sabihin po, ang pagtuturo na ito, ibig sabihin, tinetrain mo yung soul mo na mag-grow, mag-mature, kasi hindi ka na baby. Hindi ka na dapat nagbe-breastfeed, dapat sa baso ka na. Kaya nga po mapapansin niyo po, yung disciples po ng ating Mesias, after 3 years na sila po i-disciple, umalis na po, pumaroon na po ang Ama sa langit, bumalik na po ang anak sa kanyang Ama, at saka po dumating ang Pentecost, bumaba po ang Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, hinihiwalay na po niya sa flesh, sa physical dependency. Ito po mga disciples niya sa kanyang physical leadership, kundi gusto po nila ay doon na mag-depend sa spiritual leadership na nasa kanila na never leaving them nor forsaking them, na sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kasama po nila. Bagamat hindi nila nakikita, but they have to depend on that Spirit by faith, not by sight. Kasi sa physical po, hindi mo sila laging makakasama at kailangan nakikita mo sila. Pero paano kung nag-iisa ka na? Tulad nga po ngayong pandemic na ito. Ano niyo po, ang ganda po ng effect nito sa mga disciples. Bakit po ang pakaganda po na sinabi ng ating Mesias, na kung saan with humility and confidence, sinabi po niya sa John 14:12, sabi po ron, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa, at lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So, ibig mo sabihin, nung umalis mo, nung iniwan po ng ating Mesias yung kanyang mga disciples, iniwan naman po niya sa kanila yung kanya pong spirit na nagbigay sa kanya ng power to do great things, upang yung mga disciples po ay ipagpatuloy yung kanya pong sinimula na misyon. At higit pa po pala doon, ang kaya po nilang magawa para po sa kanila na sumasampalataya sa Kanya at nagdidepende sa Kanyang banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa kanila. So ito pong pandemic na ito pong lockdown na ito, para po tayong mga babies na tinetrain, hiniwalay po tayo sa physical worship, sa physical church, sa ating physical leaders. So, para upang sa ganoon tayo po maging sensitive tayo, maging aware tayo, magdepende na po tayo. Hindi na po doon sa nakikita natin, hindi na po sa physical church, but doon sa temple, no? Kung saan nandoon yung presence ng Holy Spirit from within us. Diyan na po naninirahan sa iyong katawan, the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin po, yung power to overcome this world, nasa iyo na.
to overcome yung soul, yung desire ng soul, yung wrong decisions ng soul, yung pong emotions ng soul ay ma-overcome ng power ng Holy Spirit na naririyan na po pala sa atin. So the world, tinan niyo po kasi tinan niyo po, yung world po kasi tinuturuan niya tayo na mag-soul searching. Di ba? Sabi, mag-soul searching po muna ako, lalayo po muna ako. Pero maganda po yung soul searching kapag ka po sa misyon. Naghahanap ka ng kaluluwa to share the good news, to win souls, and make disciples. Pero tinuturo po sa atin ng Bible is not soul searching, kundi po spiritual searching from within. To connect dun po sa spiritual realm, sa spiritual power na pwede pong ma-release sa atin na nasa iyo na, kaya lang hindi mo pa natatap yung spiritual gifts and power and fruit ng Spirit na nasa iyo na upang ma-release ito to fulfill your purpose and your calling. Punay po tayo nakafocus sa soul na kung saan nakakaligtaan natin yung spirit from within nasa iyo na, at itatap mo to para ma-release yung power from within that will help you and then give you the ability to fulfill your purpose and your calling. So, after po na maramdaman, ma-sense nyo po yung presence ng Holy Spirit na nasa iyo, ano po yung susunod mong gagawin? Number 2 is draw near to Him and He will draw near to you. Santiago 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. So, kung siya po pala inananahan na po sa atin, ang nais po niya ay lumapit po tayo sa Kanya. Mag-draw tayo kumuha po tayo ng waters of life from His presence na nasa atin po. Kumbaga, sink deep, ibig sabihin, nais po niya na maging aware tayo sa Kanyang presence at hindi po tayo makapamuhay doon sa dating buhay natin na parang wala yung Holy Spirit sa atin, na kung saan nakadepende lang tayo sa sarili natin at sa ating pong kaluluwa. Nagre-rely lang po tayo sa ating selfish desires, sa ating selfish decisions. No, kundi ang nais po niya, mag-connect na po tayo sa Kanya. Paano po? By sinking deep, diving into His presence, by drawing near, lumapit po tayo sa Kanya, at siya po ilalapit sa atin na parang isang powerful magnet. Naalala niyo po yung sa prodigal son, na kung saan siya po ay nag-decide na umalis o iwan yung presensya ng kanya pong ama. Ano po nangyari sa kanya? Nag-depende po siya, nag-rely po siya sa kanyang sarili, sa kanyang self, sa kanyang personal desires, at sa kanya pong emotions. So, talagang po nangyari sa kanya, nag-fail po lahat iyon. At nung siya po ay nagising, nag-decide po siya muli to draw near, pabalik sa presensya ng kanyang ama. So, habang siya po ay naglalakad at nakita po siya ng kanyang ama pabalik sa kanyang presensya, ano po ginawa ng kanyang ama? Patakbo po ito like a powerful magnet pabalik o palapit sa kanyang anak. Bakit po? Para ma-restore lahat po na nawala sa kanyang anak, at ma-restore agad po yung kanyang tunay na identity or image ng ama at yung kanyang authority bilang isang anak. Sapagkat yung father po ay nais po niya na laging malapit sa kanya, close po sa kanya, at hindi po iiwan yung kanyang presensya ng kanyang mga anak. Nais po niya ng kanyang anak lagi lamang pong nandyan sa kanyang tabi at nagdidepende sa kanya. So, ibig po para sabihin, drawing near to the Father is internal. So, ito pong spiritual, it is internal because sabi nga po sa Lucas 17:21, ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Meaning, kapag po tayo natutong mag-rely po tayo sa ating sa kanyang presensya, siya po'y maghahari sa atin. At pag siya po'y naghari sa atin, we will reign again in life.
Pagka po tayo kasi nag-rely sa ating flesh, sa ating personal desires, sa ating pong emotions, no po, ang world o yung enemy, ang siyang magre-reign, mag-ahari, magte-take over sa atin, na kung saan yan po ang nagko-control, no? Sa mamagitan po, mag-ahari po yan sa mamagitan ng mga kasalanan at mga desires ng ating laman at negative feelings and or emotions. So, ibig sabihin, ngayon, alam mo na kung sino ba ang nagte-take over, nag-ahari sa iyo. It is either you are being controlled by the world, by the enemy, or ng kingdom of heaven. Kasi po sa sanlibutan po na ito, ay pupunuin lamang po tayo nito ng mga toxic emotions and feelings. So, mga negative emotions and feelings. Pupunuin ko po niya ng anger, no? Ng galit, ng puot, ng inggit. Yeah, meron po ba dito? Naiinggit ka pa, ng selos, napakaselosa mo, no? Ng loneliness, no? Ng sadness, at even ng takot, ng fear, lalo na po siguro ngayong pandemic. So, punong-puno ka ng kabagabagan, no? ng hatred, even hatred, that even yung pong revenge, na parang gusto mong maghiganti. Pero yung kingdom of heaven po, gusto po niya tayong punuin ng kanyang spirit, ng fruit ng spirit. Andyan po yung love sa halip po na hatred or anger. Andyan po ang peace sa halip po na fear. Andyan po yung joy sa halip po na sadness at loneliness. At nandiyan po yung kindness and so on and so forth. Na po. So therefore, yung inyo pong emotions, yung feelings, yan po pala ang magsasabi. Titingnan mo lang, i-evaluate mo lang, check mo lang, ano ba ang feelings ko? Ano ba ang emotions ko? So dun pala po malalaman mo na kung sinong kingdom ang nag-ooperate, nag-ahari sa iyong buhay. Then you will know sino po ba dapat ang nag-ahari sa iyo. Then you can choose sino ang dapat na maghari sa iyo. So after po yan, paano po ba mag-ahari ang Holy Spirit sa ating po mga buhay? Number 3 is have the tongue of the Spirit and listen to Him. Sabi mo sa Isaiah 50 verse 4, binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng dila ng nangaturuan, ibig sabihin, the tongue of the disciple, upang aking malaman kung paanong aaliwin ang mga salita, siyang nanglulupaypay, siyang nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pakinig, upang makinig na gaya ng mga naturuan. So yung pong naturuan dito sa ibang versions po, o kahit siguro sa original, ay yung ibig po sabihin niyan is disciple. So it is a person, it is someone who is born in the Spirit at natuto pong makinig sa Spirit, at siya'y nakatanggap ng tongue of Spirit o yung tongue ng isang disciple, na kung saan yung dila po niya ay nako-control na take over ng Holy Spirit upang magamit po niya sa pagtuturo, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at higit sa lahat ay sa encouragement, sa pagpapalakas sa mga nanlulupaypay, sa encouragement ministry po. Sabi nga po sa Santiago 3 verse 3, kapag nilagyan ng renda ang bibig ng kabayo, ito'y napapasunod natin at napapabaling saan man natin naisin. So ganoon din po sa ating tongue, sa ating pong bibig, pagka daw ito po hinayaan nating makontrol, ma-take over, maghari ang Holy Spirit sa ating bibig, makokontrol na rin po niya ang ating buong katawan, ang ating buong pagkatao, ang ating buong buhay. So He will take control and reign, maghahari po siya sa ating buhay in us, giving us a new life in the Spirit. So imagine niyo po, kung yung pong dati niyong pananalita, di ba, siguro dati lang ay lumalabas sa ating mga hurting words, ng mga masasakit na salita, ika nga, sabi nga po ng iba, ay ang talas ng ating mga dila, o baka may po dito lumalabas mga bad words, dati panaymura, mga hindi magaganda mga pananalita, or siguro meron din po mga nagbibigay ng mga green jokes,
etc., etc. Imagine niyo po, mapapalitan na po yun ng mga spiritual and good words. Sa halip po ng mga bad words or hurting words ay lalabas po sa iyo ay mga gentle words. Gentleness, mahinahon ng mga pananalita. So sa halip po ng mga bad words, lalabas po sa inyo ay encouraging words, ano po, or loving words. At gayon din po, sa halip ng mga green jokes ay lalabas po sa inyo ay mga spiritual words, etc. Imagine niyo po ano pong klaseng tahanan ang binibuild niyo po kung ganun po yung lalabas ng mga pananalita sa ating bibig sa loob po ng ating tahanan. It's like setting kahit po saan, sa trabaho man, sa eskwela, o sa tahanan man, o saan ka man naroon, it's like setting the kingdom of heaven here on earth. So kumbaga, you will learn not to speak through your brain. Hindi po sa magitan ng iyong utak, you will not speak from your brain, but not from your feelings or emotion, but from the Spirit from within. From within you. You will learn how to rely on the Spirit. Kumbaga, dinidisciple po tayo rito na makinig muna sa banal na Espiritu bago mo ibuka yung bibig mo. Upang sa ganun, ang lalabas po sa ating bibig ay hindi po mula sa ating mga isip, sa ating brain, hindi po out of our emotions or our own words, kundi ang lalabas po sa bibig natin ay mula po sa Spirit. Wala po tayong sinasabi, hindi po tayo gumagawa ng mga bagay na sa sarili lang natin, kundi sa magitan ng gabay ng Holy Spirit. Kung ano lang po sinabi niya sa atin, yun lamang po ang lalabas sa atin. Let's learn to fully depend and rely on Him at all times. So, paano po ang gagawin natin? So, the first thing na kailangan po natin gawin ay maging sensitive at maramdaman po natin lagi yung presence ng Holy Spirit na nasa atin. Lalo na po if you have already been born in the Spirit. So paano po natin mararamdaman yung kanyang presence ng Spirit sa ating po mga buhay? 1 John 7:38. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso, out of his belly, sikmurat yan, ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. So the first thing, para po ma-receive natin yung banal na Espiritu, kailangan po tayo muna yung manampalataya sa ating Mesyas na siyang namatay para po sa ating mga kasalanan upang tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Then after po noon, hilingin po natin sa Kanya na ipagkaloob niya po sa atin ang Kanyang Spirit, ang banal na Espiritu. Hilingin niyo po, ask, seek, and knock His presence in our lives. So paano po yun? Just place our hands sa ating belly habang ina-ask, seek, and knock po natin sa ating Mesyas na ipagkaloob po niya sa atin ang Kanyang banal na Espiritu. And as we feel His presence from within, yung joy po and peace ay mag-uumapaw like waters of living water or like flowing of living waters from within. Hindi lang po milk and honey ang magpo-flow po dyan, kundi ay living waters of life ang magpo-flow po diyan. So it's not on the head, it's not knowing, no, but it's down there. Nandyan po yan. When you become sensitive sa Kanya pong presence, ay binubuksan niyo po yung spiritual spring from within. Guumapaw sa atin. So all you have to do is change your focus. Mula po sa mind natin, from the physical to the spiritual from within you, na hindi niyo po nakikita. So once you learn na mabuksan ang iyong spiritual spring from within you, you will be able to tap yung spiritual gift o yung fruit ng Spirit na nasa atin. Lalabas po yung tunay na ikaw, yung character mo, yung original image and likeness kung saan ka nilikha. Then you will also be able to tap yung power, yung spiritual gifts for you to fulfill your purpose and your calling. So, pag natap nyo na po yan, let it open 24/7. And wag nyo pong iiwan yung Kanyang presence because siya po, He will never leave us
nor forsake us. Tayo lang po yung umaalis sa presensya niya. Tayo lamang po yung nang iiwan sa presensya po niya. So, once na ito'y nabuksan na po natin, pumasok po tayo and let's have fellowship with Him. Let's eat with Him. Na po, sa lahat po ng nais niya pong ihain sa atin. Stay and remain in His presence. So, handa na po ba kayo na mapuno ng rivers of life ng kanyang presensya, ng kanyang spirit? So, kung yung inyo pong family ay nasa inyo po, nais nyo rin po sila makaranas ng feeling of the Holy Spirit, to rely on His presence, and to stay in His presence, join them in our prayer. So, if you and your families are both ready, then let's discern yung presence ng Holy Spirit as we ask Him, as we seek and knock of His presence. So, let's place yung pong ating mga kamay sa ating belly. Let's close our eyes and let's ask through our prayers His presence. Tayo po'y manalangin. Sa pagkakataon po na ito is start to seek and to return to your Father. Kung kayo po ay napalayo na, ng lamig, napawalay sa iyong Ama sa langit, ito po yung pagkakataon to draw near back to Him. Lumapit po kayo muli sa Kanya kung kayo po ay napalayo na dahil sa iyong mga personal desires, decisions, dahil sa paghikayat sa iyo ng sanlibutan, muli kang bumalik sa Kanya. And then, if you feel something na pumipigil sa iyo, hindering you, merong barrier sa inyong pagitan, then connect with Him. Ask to break that barrier through forgiveness. Maring ito po ay isang maling emotion, negative emotions, or feelings, or anger, hatred, or unforgiveness. Maring ito ay pain, or hurt, or sin, or any negative feeling or emotion, i-confess nyo po ito sa inyong Ama sa langit. And then right now, and as you confess any negative emotions or feeling, any barrier sa puso mo, feel His forgiveness. Ask for forgiveness. Receive His forgiveness upang maramdaman nyo po yung peace and joy from within. As you connect and trust your life sa Kanya. Pagkatiwala niyo po ang inyong buhay sa Kanya na Siyang magliligtas sa iyo, and He will give you assurance, katiyakan ng iyong kaligtasan. And then as you feel that joy and peace and assurance of salvation, give thanks to Him. Magpasalamat po kayo sa Kanya at hilingin niyo po sa Kanya na Siya po ang maghari na sa iyong mga buhay sa magitan po ng Kanyang Holy Spirit na ipinagkakalob niya po sa iyo ngayon. And ask Him to teach you na makinig sa Kanyang Espiritu, na matrain ang inyong dila, na kung ano lang po ang sinasabi ng Banal na Espiritu, ay yun lamang po ang bibigkasin ng iyong mga bibig, ng inyong dila. Right now, let's thank our Father. Father, thank you po sa iyong grace, sa iyong anak, na yung pinagkaloob niyo po sa amin at giving us a new life in the Spirit. Sa kabila po ng aming brokenness, sa kabila po ng aming sirang buhay na ito, still binuo niyo po kami. You made us whole again at nirestore niyo po lahat ng nawala sa amin sa magitan po ng Spirit niyo, ng fruit ng Spirit, and even yung gift ng Holy Spirit to fulfill our purpose. Turuan niyo nga po kami, tulungan na mapatahimik po namin ang aming kaluluwa, ang soul po namin, ang aming personal desires, ang aming pong sariling aming emotions by letting your Spirit to take over, to win our souls. And as we draw near to you, aming Ama, like the prodigal son, i-restore niyo po sa amin ang aming tunay na identity na nasa iyo, at kami po'y manahan sa iyo at manatili sa iyo magpakailanman. Sa iyong presensya na kung saan hindi na po namin ito iiwan pa. Sapagkat alam po namin, tulad ng prodigal son, mali po na umalis sa iyong presensya. Kami babalik sa iyo ngayon at mananatili sa iyong wonderful presence of your Spirit in our lives. To you, all the glory and the praise. In Yeshua Jesus' name. Hallelujah. So muli po, maraming salamat po sa inyong presence, and congratulations po sa inyong pagbalik sa pagtanggap ng kanya pong banal na Espiritu, for receiving a new life
from your Father in heaven. So ngayon po na natanggap niyo na po ang banal na Espiritu, keep on listening to Him. No po, hayaan niyo po kayong manatili sa Kanya at makinig po lagi sa Kanyang tinig. So kung meron po kayong mga questions or gusto niyo po, may prayer request po kayo, gusto niyo pa pong lumago, want to know how to grow more in the Spirit, or want to know more the Father and your Messiah, the Holy Spirit, just chat us or comment below, and we are very much gladly to reply to you ASAP para po kami makakonect sa iyo, because we are already one family in our one Father in heaven. Muli po, pagpalain po tayong lahat ng isa nating Ama sa langit, and keep safe and Shalom.